Nabulabog ng sunog ang UST Hospital sa Maynila kaninang madaling araw. Sabi ng Bureau of Fire Protection, posibleng short circuit sa kuryente ang pinagmulan ng apoy. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Naalarma ang UST Hospital alas 3 ng madaling araw dahil sa makapal na usok mula sa ika-4 na palapag. Binutas ng mga taga-BFP ang isang bahagi ng kisame para makalabas ang usok. Nagsimula ang apoy sa isang kwarto at mabilis na kumalat sa mga katabing kwarto. 10 fire trucks ang unang rumisponde. Nerbiyos at takot daw ang naramdaman ng mga pasyente, bantay at tauhan ng ospital noong kasagsagan ng sunog. Nagulat ako kasi nagkakagulo na sila. Sabi ko, kuya, bakit? May nasusunog, may sunog daw, may sunog. Ha, saan? Sabi ko gano'n. Sabi niya, sa 4th floor. Saan 4th floor? Del Carmen. Aha, doon nakakonfine yung anak ko sa 4011. Natakot na ako. Nasa 2nd floor pa lang ako, hindi ko na kinaya kasi umuusok na siya. Grabe yung usok, nakakasuffocate na. May ilan na nahirapan daw lumabas sa ospital dahil sa mga nakakabit pang swero at mga tubo sa kanilang katawan. Ginising na lang ako ni Mrs. Nagkakagulo. Nagpapanik ang mga nurse na eh. May isang nurse na nag-akay sa akin dahil nga mahirap mabibigat. Paglabas wala na, madilim na. Iniisip ko katapusan ko na. Katapusan na. Nagdadasal na lang ako. Makalabas pa ako. Yung katapusan na kasi iniisip ko sunog eh. First time ko naka-experience ng ganun. Ayon sa Bureau of Fire Protection, short circuit ang posibleng sanhi ng apoy. Nakita po namin doon sa air handling unit ng 4th floor, doon po nagmumula yung usok. So, na-extinguish po natin at sa madali po natin na apula. Yung nakita po natin doon ay yung kable ng kuryente. Possible short circuit. Wala naman daw naitalang nasaktan. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy na naapula 4:15 ng umaga. Ang estimated damages po base sa ng arson investigation ay nasa 10,000 more or less. Wala po tayong recorded na nasugatan. Ang mga pasyenteng inilikas, ililipat daw sa mga panibagong kwarto. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ospital. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.